Nagustuhan mo ba ang administrasyon ngayon? Oo naman, kailangan sila ng mga kababayan natin ngayon kasi komedyante sila. Anong ibig mong sabihin? Lahat kasi sinisisi sa dating administrasyon. Magbigay ka ng sampol. Yung pinakabago ngayon, yung Baywalk na pinaganda, yun daw dahilan bakit binabaha ang Maynila. Kasalanan ulit ni Tatay Diggs. Oo naman, laging tinuturo ang tatay natin, kupal eh. Okay. Salamat sa intro. Salamat. Okay, nandito na naman po tayo sa isang programa kung saan manunood na naman po tayo ng balita at bibigyan natin ng reaksyon at opinyon. Ito po ang title ng ating panonoorin na wala na finish na palasyo na siya sa matinding pasabog ni Chavit Singson na nilantad na ang video. Ano kaya ito? Balita ko kasi si Chavit tumulong din to sa nung halalan kay Pangulong Marcos. Yun ang pagkakaalam ko. Ngayon, lilinawin natin dito kung gaano yung katotoo. Kaya kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat Fiber ni Juan. At eto na, panoorin na natin anong meron dito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos kong tulungan para manalo, mukhang hindi na ako kilala. Matapos siyang manalo sa pagka-pangulo. Matapos ang ilang buwang pananahimik, tila binasag na ang katahimikan. At ito ang diretsong pahayag ni Chavit Singson nang tanungin ito sa isang panayam kamakailan lamang kung bakit tila wala siyang amor kina President Bongbong Marcos Jr. o sa kahit buong pamilya pa nito. Nag-viral sa mundo ng social media ang sunod-sunod na buwelta at mga pahayag ni Chavit Singson sa isinagawang media interview nito sa Billionaire News Channel kung saan bumuwelta ito at tinawag na mukhang may Alzheimer raw si Marcos Jr. Makakalimutin. Ginawa na nga niya yan kay BP Sara eh. Aasa ka pa ba, sir? Sir Chavit, aasa ka pa ba? Kay BP Sara nga, sobrang laki ng tulong ni BP Sara. Di naman mananalo yan eh. Kundi dahil kay BP Sara eh. Ikaw pa? Ganun ho talaga. Mangga yan eh. Mga mangga eh. Ikaw naman. Di ka na nasanay. Tuloy tayo mga kapatid. Kaya't hindi na raw siya kilala nito. Mukhang sagad na raw sa buto ang pangbubudol ni Marcos Jr. dahil hindi lamang raw sa mga taong tinulungan siya para manalo, kundi pati na rin sa taong bayan. At leak viral video ni Chavit Singson kumakalat na ngayon sa mundo ng social media. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila napagtanto na ni Chavit Singson na tila siya ay ginagamit lamang o binudol ni Marcos Jr. noong nakaraang eleksyon. Sa isinagawang media interview sa kanya ng Billionaire News Channel, tila nga daw walang naging utang na loob si Marcos Jr. kay Chavit Singson dahil nung may mga bumabatikos kay Marcos Jr. ay ito raw si Chavit Singson ang tila sumasalo at sumasagot. Pero bakit pagkatapos manalo sa 2022 election at maupo na bilang Pangulo ng Pilipinas ay tila raw nagka-Alzheimer na si Marcos Jr. Naalala ko tuloy yung SMNI News. Halos batikusin itong presidente na to ng mga iba't ibang bias media, mga bias. 'Di ba? Pero ang tanging SMNI News lamang ang nagbigay sa kanya ng daan para magpaliwanag siya, para i-promote siya kasama ni BP Sara. Naniniwala ang SMNI News, 'di ba? Sa kanyang kakayahan. Pero anyari, diba? Ginurgor nila yung SMNI News, pati si Pastor Kibuloy. Tama, no? Kaya, Sir Chavit, kung sakasakali man, tahimik ka na lang. Basta alam namin na nakatulong ka
Kasi pag nag-ingay ka, baka ikibuloy ka nila. Wala. Laki ng tulong ng SMNI dyan. Tapos ginanong-ganon nila, binaboy nila yung KOJC sa loob. Di ba? Pinopromote yan, PBBM, nung eleksyon ng SMNI News. O anong ginawa nila? Kasi ikaw, Chabit, lako, kung ako sa inyo po, tahimik na lang kayo, wag na lang ho. Bawi na lang tayo pagdating po ng susunod na eleksyon. Tiis-tiis ho tayo ng matagal-tagal. Wala eh. Nakaupo eh. Wala nang kilala. Kaya pag natapos ng termino niyan, wala nang papansin dyan. Wala na. Wala na yan. Hindi kasi nagtatrabaho ng maayos eh. Tuloy tayo. At ibinunyag ni Chavit Singson na mukhang nakalimot na, lalo na't ang buong pamilya nito at tahasan pang buwelta. At tila pinagdiinan ni Chavit Singson na ito na raw ang huli ng kanyang pagsuporta sa pamilyang Marcos at yes. nang muli siyang matanong na kung sakaling tatakbo si Vice President Sara Duterte Carpio sa pagkapangulo sa 2028 election ay hindi daw siya magdadalawang isip na Yun. suportahan si Vice President Sara Duterte. Gusto namin yan, no? Ay, napakaganda po niyan. Suportahan niyo po dahil sulit po kapag halimbawang nanalong presidente yan. Parang Tatay Digong din yan. Ang problema, durog. Ay, problema pala nila yon. Durog yung mga durugista. No? Gagalaw ulit ang mga Duterte. Pero sa panahon ngayon, wala tayong magagawa kasi lahat na lang pwede nilang baligtarin. Isisingit ko lang ulit tayo yung Dolomite Beach. Diba? Gusto nilang paimbestigahan, baka daw yun ang naging dahilan kung bakit binabaha daw po ang Metro Manila o Manila. Ang galing. Nakakainis na balita, no? Pero matatawa kayo at mas magandang malaman natin yun. Para alam natin na itong administrasyon na to, dagdag na naman sa points na wala silang ginawa kundi paninisi sa mga Duterte. Tuloy! Ayon pa sa kanya, oo, susuportahan daw niya ng 100% si Vice President Sara Duterte. Maaaring isa na itong hudyat at realization para kay Chavit Singson. At dito niya napatunayan na kung papaano ginamit di umano ni Marcos Jr. ang mga Duterte noong 2022 election ay siya rin ang masaklap at tila pang budol na ginawa sa kanya. Di tulad ni dating Pangulong Duterte, hindi nakakalimot bilang isang kaibigan. Palagi ka pang kinikilala, mapribado ka man o mapubliko. Matapos nga raw tulungan, nakalimot ang tawag dyan ay malaking budol at walang utang na loob. Narito ang viral. Pero man, kahit ngayong budget, ang lalaki ng budget, may nakita na ba kayong big project? Anak ng teteng. Ay, apo, awanan. Yung pangulaw niyo. Leak video ni Chavit Singson na siyang binigyan reaksyon ng magaling na si Mr. Will Talker. Ayon pa sa kanya, ganoon raw talaga ang buhay. Matapos kang pakinabangan, ay sa puwera ka na sa kanilang buhay. Panuorin natin ang viral video ni Chavit Singson. Dami tinatakang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagko-contact sa mga mayors, ako nag-arrange lahat. Wow. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Wow. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na kilala. Wala ka na kasi, kumbaga, presidente na ako eh. Ha? Ba't pa ako tatanaw ng utang na... Si BP Sara nga eh. Ginanon-ganon niya, di ba? Samantalang nung eleksyon, magkasama sila. Tapos initsyopuera na lang niya ngayon. Wala itong presidente na to. Ngayon lang ho ako nakakita ng ganitong presidente. Mas masahol pa to kay Pinoy para sa akin, ha? So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi, kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses. Yes. Hindi namin kilala. Tama. Okay, so ngayon po, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028 will be with I will Vice support President. her. Yon! Okay. Yon! Palakpak muna tayo. Nice. Maganda po yun, maganda. Ganyan talaga. Ganyan po talaga. Gov Chavit. Hindi lang po ikaw ang nagamit. Marami pong nagamit si BBM. Para manalo lang siya.
Tapos, ngayon kinakalimutan ka lang niya. Ganon talaga. Kasi wala ka naman ng pakinabang sa kanya. And tama yan, no? Susuport daw siya kay VP Inday Sara. Yo. Yeah! Maganda yan, maganda. Yan, si VP Inday, tumatanaw talaga yan ng utang na loob. No, may respeto yan sa mga taong tumulong sa kanya. Oo naman. Maganda ugali ni VP Inday. 'Di ba? Kung tunay kang kaibigan, paglalaban ka talaga niyan. 'Di ba? And nakakatuwa lang kasi sabi din ni Governor Chavez na last na ang suporta niya sa mga Marcos. Last na. And susuporta siya kay VP Inday Sara. Simulan natin dito sa Parang tumalsik pa ata lao. Talay. Coach Oli, shoutout po. bagong fake news ni Claire Castro. Ah! Pasok. Nagsumiti ng courtesy resignation si Palace Press Officer Claire Castro. Alinsunod dito sa utos ng bagong Presidential Communications Office Secretary na si Dave Gomez para sa performance audit ng PCO. Teka ulit. Ano sabi ni Coach Oli? Bagong fake news? Basahin natin ha. Baka namamalik mata lang tayo, namamalik dinig. Grabe na to, Coach Oli, na booking ang galawan ni Auntie Claire. DOJ Rimulya, dinamay ng OBP. Okay, tuloy. Ayon kay Castro, wala naman siyang natatanggap na reklamo mula sa palasyo tungkol sa kanyang performance. Pinabulaanan din ni Castro na hindi na siya ang magsasalita sa mga press briefing sa Malacanang. Ha! Hindi na siya ang magsasalita. Nakakalungkot naman, sir. Ma'am, Coach Oli, hindi pwede. Kailangan si ano pa rin. Si Auntie Claire pa rin ang magsasalita dahil pag na yan nawala, malulungkot tayo. Wala na tayong makikitang seryoso na nakakatawa. Bihira lang kasi yung ganon, di ba? Nakakatawa ka pero hindi ka naman nagpapatawa. Pag nawala si Auntie Claire, paano na tayo? Wala na tayong mababalitan nakakatawa. Pero yung seryoso, tapos nakakatawa. Walang ganon, bihira yun. Sayang man, oy. Dili ka man mag-resign, madam. Dili ka mag-courtesy resign. Sayang man. Gusto namin yung performance mo. Ako gusto ko kasi nga bilang attorney, 'di ba? Lagi kong sinasabi to sa aking mga vlog. May pag-asa pa pala ako kasi sa tuwing pinapanood ko si Auntie Claire, disente, maayos. Sabi attorney pa daw o attorney. Pero hindi tinatawag na attorney. Auntie Claire ang tinatawag. O kaya Claire, Manang Claire, Auntie Claire, Ate Claire. Diba? Hirap na hirap yung taong bayan na tawagin siyang attorney. Kaya ako pag nakikita ko siya, sinasabi ko sa sarili ko, napakaswerte ko naman. Dahil hindi ako ganyang mag-isip. Sa tuwing nagsasalita po siya, lalong tumataas po ang ratings ng ating BP Sara. Hindi sa tumaas. Sayang, ako nanghihinayang po, ma'am. Wag naman po. Dapat kayo pa rin ang magsasalita. Kasi baka pag nakakita kami ng ibang seryoso dyan, tapos talitalinuhan, tapos hindi naman nakakatawa, maboboring na kami. Ako, maboboring na talaga ako, no? Coach Oli, kayo, anong balita dyan? Wala rin daw utos sa kanya na maghinay-hinay sa pagsagot sa media. Noong Pebrero, Tama yan. Hindi, okay lang. Ibirit mo, itodo mo lahat. Kaso wala. Bigla tuloy ako na panghinaan na mawawala na si Manang Claire. na-appoint bilang Palace Press Officer si Castro. Tuloy! Nakakalungkot po dahil po ang resignation ni Claire Castro ay hindi po matutuloy. Uy! Hindi matutuloy. So, ibig sabihin, ako masaya dahil siya nandiyan dyan. Tuloy pa rin ba? Okay, tuloy. Diretso. Nakakalungkot po dahil po meron po silang gimmick ng presidente. Nakakalungkot po bakit ginagawang tanga ang mga Pilipino. Meron na naman silang drama ang ganito. Oh? Nakakalungkot. Makikita nyo ito si Claire pag lagi may sasabihin, lagi siyang nalulungkot. Oh. Na, Claire, hindi ka kaya mamatay ng maaga. Hindi ka kaya ma-stroke dahil lagi kang nalulungkot. Nakakalungkot na ang sambayan ng Pilipino ay niloloko nila. Kaya siya magsalita eh. Yung palang mga kapatid, ang babaw ng kaligayahan ko. Kasinungalingan. Hindi po totoo ang sinasabi nila patungkol po sa akin.
hindi po kami magpinsan. Parehas kami ng apelyido pero hindi kami magkaano-ano. Wala namang gulong nangyayari. Wala naman tayong nakikita. Masyado lang nilang pinapalala. Pero pagbukas ko nga ng pinto sa lugar namin, sa bahay, pagbukas ko ng pinto, tahimik naman. Wala namang gulo. Auntie Claire, I love you. Hindi ka pwedeng mag-resign. Ayaw namin. Hanggat nandiyan ka, masaya kami. O, diretso tayo. Ito yan. Meron na naman silang bagong pautot. Itong Oy. Malacanang at saka Oy. si Claire Castro. Ang sabi, pinagsasubmit daw siya nitong PCO Secretary na si Dave Gomez Ah. ng resignation. Oy, alam naman natin mangyayari dyan. Lolokohin nyo na naman ang taong bayan dyan. Tapos hindi tatanggapin ng Pangulo. Nakapanood na namin yung drama. Courtesy resign. Sabi courtesy resign kasi daw gusto daw ng mga mamamayang Pilipino kaya pinapakinggan yung mga mamamayang Pilipino. Courtesy resign tas halos wala naman tinanggal, sila din inikot lang din tas pinagpahinga ng konti. Okay na you all. Tapos ngayon ito courtesy resign, napanood na namin ito tas hindi na naman tatanggalin. Okay lang sa akin, Coach Oli. Ganyan. Kunwari, may courtesy resignation. Sus, ewan ko sa inyo. Di ba? Ang daming mga kabinete niya na pinag-resign. Kaya para sa akin, itong ginagawa nila sa administrasyon, no offense. Sarili ko lang naman din opinion to. Ang kukupal nyo dyan, wala kayong ginawa, kundi manira sa mga Duterte. Puro Duterte ang balita ninyo. May nauuto pa naman kayo, konti lang eh. Kasi ang alam nila, totoo yung sinasabi ninyo, hindi sila nag-iimbestiga. Ang gusto lang nila, mapakinggan yung mga bias media, hindi sila nananaliksik. Kaya nananatili po silang anga-anga. Yan. Kaya dito sa channel na to, lahat ng naniniwala sa mga Duterte, napakaswerte natin. Lagi kong uulit-ulitin. Kasi nga, hindi ganito ang pag-unawa natin gaya nila Auntie Claire. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, huwag niyong kakalimutan mag-like po sa ating video. Kahit mag-comment kayo dyan, no? Susubukan ko pong sa abot ng aking makakayang replyan dahan-dahan. Kasi parang hindi ata pwede yung mabilisan eh. Dahan-dahanin po natin yan para po sa algorithm. Maraming salamat po sa inyong panonood. I-share po natin ang katotohanan. Thank you very much. Oh my God, we're back again. Come on.